Pero may King James na Wait lang, nasa dyan. Hey, na, wait lang.
isang kaso ko doon. Naging mababaw kasi yung language gusto ng English kahit hindi siya sinasalita ng pang-araw-araw. Ang English translation ang kaya kung papapatay mo kasi kapag salita ko ng ang impression ang pag-ibig nila Rest mo. Rest. Rest? Rest. Even walk, even May mga nakakalimutan sila. Pero dahil iba yung isip nila, iba yung observation nila, iba yung tingin nila sa Bible, sa Diyos, usually yung mga kapatid ganito. Yung iba rin, nakikinig sila. shot. Ganun din, yung nakuha nila yung framework na yung nila. Kahit hindi nila yung napasok na sabihin nila, kasi yung medyo motivate nila na isip lang yun yung ano yung questionable yung ano, kung saan sila ma-accept pa nila. Hindi ko may nakasama. Ganito. Kami kasi sa ano yung pumunta ng Kahit ako yung isang evidence nito na ano, yun, one is yung ano, yung Tagalog kasi hindi siya lang sa dito. Observe. Pwede yung Tagalog. Ito yung last sentence ng verse 6. Nilagay nila yung verse 7, nilagay nila yung verse 7. Ito yung nilagay nila yung verse 6. Ano yan, nangyayari kasi sila ng original translation. So, may mga ganyan din na older beach pero hindi meron. Kahit nung Tagalog ko, ang tawag dito sa Tagalog ko, galing siya sa American Standard Version na revision ng Lao. Pero, kasi yung American Government pati yung dati sa Pilipinas. Eh, ang mga nagdadal ngayon, hindi naman nakasipag yung mga nagdadal. Methodist, usually yung mga charismatic. Mayo. Pero yun, Diyan na. Diyan na sila. They're here.
kasi yung gold, hindi nila sila sa akin yung parang gold na nakakawin kayo sa ako. Nasabi ko yung hindi yung natindahan yung sa akin. Doon nga kaya. Ilan sila? Ba't sila naman sila pastor? Bakit mo dala? Ako, may pinapapaw, kahit lumang palay. Sa ito, sir. Start na daw po tayo. And mag-pray na po tayo sa congregation. Let's pray po. Lord, once again, salamat po sa another time na ito po ay patuloy ang mensahe kanina po sa inyong salita, and we pray that you bless this service as we listen to our guest speaker, and naman din po ay guide niyo po ang delivery of the message, and please give us clarity and understanding. Ganun din po sa remainder ng aming service. Bless you po kami sa mga salita mga galing po sa tulong. And all this we pray in Jesus' name. Amen. Buksan natin ang ating songbooks natin sa song number 74. Sing the next song. Katabi lang po yan. Song number 7575. Song number 75. Pamilya po ba tayo sa kantang Koingen? Kung hindi po, kakantay ko po na. Then, repeat na lang po natin yung first verse, okay? Okay, let me first sing the first verse. On Jordan's stormy banks I stand and cast up wishful eye to gain and
verse again. Let's sing it all together on Jordan, stormy, banksides, and let's sing it on the first. On Jordan, stormy, banksides, and rest of visual light. To Canaan's fearing back, even where my possessions lie. I am bound for the promised land. I am bound for the promised land. Oh, who will come and go with me? I am bound for the promised land. Let's sing it on the first song number 75. Let's sing it. All over those twilight splendid rays shines one eternal day. They are not the sun forever reigns and Saturn's night away. I am bound for the promised land. I am bound for the promised land. Oh, who will come and go with me? I am bound for the promised land. No chilling winds nor poisonous breath can reach that helpless shore. Sickness and sorrow, pain and death are found and fear no more. I am bound for the promised land. I am bound for the promised land. Oh, who will come and go with me? I am bound for the promised land. When shall I reach that happy place and be forever blessed? Where shall I see my Father's face and in His bosom rest? I am bound for the promised land. I am bound for the promised land. Oh, who will come and go with me? I am bound for the promised land. Amen. Next song last Sunday. Last Sunday yung after. Yung page 2 and 3. Page 2 and 3 mga kapatid, we'll sing yung practice natin last Sunday para hindi natin makalimutan. Yan. Brother Dustin, please. Song number 2 and 3. Alright, let's sing song 2 and 3. Since I lost my sins and I found my Savior, let's sing it on first. Since I lost my sins and I found my Savior, there is glory in my soul. Since my pain I saw and obtained God's favor, there is glory in my soul. There is glory, glory, there is glory in my soul. Every day that I rose and I conquer all my foes, there is glory, glory, there is glory in my soul. There is glory in my soul. Since He cleansed my heart, gave me sight for blindness, there is glory in my soul. Since He touched and healed me in loving kindness, there is glory in my soul. There is glory, glory, there is glory in my soul.
Alright, good afternoon po sa ating lahat mga kapatid. Thank you very much for being here this afternoon. At meron po tayong guest speaker ngayong hapon na ito. Amen? Amen. Alright, so sa mga kids, behave na kayo ha. Don't keep on standing. Just go ahead and listen to the preaching, okay? Alright, so ngayong hapon po na ito mga kapatid, katulad po nung announcement natin kanina umaga, yung missionary po natin ay galing pa po siya ng Cebu. Okay, doon po sa kila Pastor Jesalva. Ako minsan na ako nakapunta ng Cebu eh. Di ba? Sino po sa inyo nakapunta na ng Cebu? Pakita sa kamay. O yan. Yung mga hindi pa. Yung mga iba hindi pa. Okay lang, sige. Doon na tayo mag-mission yung iba. Joke lang. Alright, but anyway, meron po tayong missionary sa Cebu. Later on, mag-preach po si Pastor Kevin Isula. Yun po yung last name nila. Pero kasama niyo din po si Ma'am Phoebe. Doon po siya sa likod. Yun. Ma'am Phoebe. And then si Prince. Si Prince. Ayun. And then si Keith Peterson. Doon. Alright. Okay, ayos. Alright. So sila po ay ang missionary natin papunta po ng Thailand. Amen po? Alright. And according po kay Pastor Kevin, ay nag-start silang mag-deputize this year. Lord willing ay makapunta po sila sa Thailand this coming 2026 po. Okay, and so we're blessed na at least meron tayong missionary ulit na pupunta ng Thailand, meron na sa Indonesia, Vietnam, asan pa yung iba? Congo, Cambodia, ano pa? Mongolia. Sino pa yung isa? Yung isa pa yun. Meron ng Indonesia, di ba? Meron pa yung sa Africa na isa? Sino na yun? Congo. Sino si Pastor Pocopio yung sa Congo eh. Ayun, Congo siya pala yun. Okay. So, yan po mga kapatid, as much as we can, we try to accommodate yung mga missionaries na napapadaan sa atin para naman maabunan tayo ng biyaya. So, ang gagawin po natin, let's go ahead and prepare our hearts and minds. You behave na, okay? And get our Bibles, and let's focus to the preaching of the Word of God. Let's all stand up, please. At tawagin po natin dito sa harap si Pastor Kevin Isula. Thank you, Pastor Timothy Papono, at sa simbang ito sa pagtanggap po sa amin. Salamat din sa inyong Sunday Church, ang Hikers Bible Baptist Church, sa pamumuno ng inyong Sunday Pastor na si Pastor Randy Anglo, sa kanilang pagmamahal sa Panginoon sa gawaing mission, lalo na sa missionaries. Glad to know that this mission, though it's still a mission work, are already supporting a lot of missionaries, foreign and local. Purihin po ang Panginoon sapagkat hindi nyo nilalagay or nilalagay sa isipan ninyo na kami mission pa. Kailangan namin ng tulong. Kailangan namin ng suporta. But while you are still on mission, you take that step of faith, to be partners with missions, local and foreign. And I believe it's because that's also the orientation. And you also experience the blessing of the Lord while doing that one. Na yung gawain ng Panginoon, kayo ang nangangailangan, ay tumutulong din kayo sa mga nangangailangan din. Diba? And praise the Lord for that. And I came to the church with such orientation na kahit nung nagsisimula pala, ay tumutulong na po kami. Kahit on deputation, we're able also to, by God's grace, we're able to support mga local works and even foreign works. Like, we're able to partner with 20 foreign missionaries and more than 5 local works. So, para sa amin, napapuntang Thailand, the Philippine work or the local work here will be our foreign. So, mas malaki po yung bigay namin. So, Pastor, we'll be considering to partner with this work also.
So, salamat sa pagkakataon. You're already standing in respect to the reading of God's Word, the book of Romans chapter 8 verse 32. Romans chapter 8 verse 32. Salamat Pastor Timothy sa pagtitiwala na makatayo po sa pulpitong ito na nagkatiwala ang Panginoon sa inyo. If you are there, please say Amen. Let's read together the Word of God when we begin. He that spared not his own Son, but delivered him up for us all, how shall he not with him also freely give us all things? Please pray for me. Please pray as I pray. Ako naniniwala na victory hindi na depend sa guest speaker. Ano mang event yan, revival conference or missions conference, but it's through the working of the Holy Spirit, working of God through His Word. So please pray for me, please pray for yourself. Father, we come to you this afternoon. In Jesus' name, Panginoon, salamat sa pagbigay niyo po ng inyong anak na si Jesus. With conscious decision, you're willing, God, to allow your Son to go through pain, suffering, the agony of the cross, shameful death, the cross, Father, just for us to be redeemed from our sins and to have that relationship na maging mga anak ninyo at yung maging aming Ama. And then the hope of heaven and the wonderful promise of your presence with us now since we got saved all throughout our life. Salamat, Panginoon. Not just you promise us with your presence, with the hope of heaven, but also you promise provision. And Lord, this afternoon, I'm nothing without you, God. Gamitin niyo po ako, Panginoon. Oh, sweet Holy Spirit, empower me. I don't want to be a tinkling cymbal, but I pray that you will use me as an instrument of blessing to your people here. Oh, sweet Holy Spirit, move, speak, challenge, revive, rebuke, correct, and instruct us today, this afternoon. This we pray in Jesus' name, amen. Thank you so much po. Tayo po'y magsiyo po. Romans chapter 8, verse 32. By the way, a little update. So our initial entry will be through student visa. So we're going to enroll ourselves to have the visa ng estudyante. Kaya lang, yung visa ng student ay good for one sa student only. So, together with my wife, kami ay kukuha ng student visa. So our children will be tourist visa. So we're going to learn the language, but at the same time, we're going to connect with a Filipino missionary na andun. And the purpose for that is that para makuha namin yung religious visa. Kasi ang religious visa may requirement. Una, you need to pass the government requirement na level 6 or yung grade 6. Ito yung paaralan. Grade 6 yung reading, grade 6 yung pagsulat, yung gano'n. So, sa kanila, kung titignan nyo, they're not using the alphabet, they're using a character, yung mga parang drawing, and that's challenging for us. So, please pray. And aside from that requirement, is that we're a Filipino missionary na authorized ng government na makapag-sponsor sa amin. And God is good because we're able, God connect us to a missionary na andun na. Amen. And this missionary also promised a sponsorship na mag-sponsor namin mga visa. So please pray for us. Together with my family, my wife, sabi ko, my first and last ex, and 2 sons, pupunta po kami sa strange land, willing to yung banggain, yung wall of barrier, language barrier, face the giant of loneliness and face the giant of future financial challenges. I know that we're able to start the work there because with all our hearts we believe that God told us to go there. That specifically we have His promise, His provision, protection, and also we have prayer of God's people. And po yun, holding our rope in your prayers and your financial support. That's why it's our prayer na we will have that partnership, no? Kayo din ay maging partner namin sa panawagan ng Panginoon nito. And let's go directly to the point that we have. The title of our sermon, of our lesson this afternoon is He spared not His own. Hindi niya ipinagkait, hindi niya ipinagdamot ang kanyang anak. Amen. Amen? So, kung titingnan mo, may dalawa akong anak, may 3 lalaki dito, anak din ng ama. I can't dare to give my son to somebody
Every night, umiiyak ako, nag-pray, Lord, kagabi pa lang yung anak ko, iniyakan ko, Panginoon. Gawin mo, tulungan mo ako by your grace na maging ama na gusto mo ako maging ama sa mga anak ko. I want to raise them up God-fearing. Ayaw ko maging mess up yung buhay nila, Panginoon. Ayaw ko makita sila na wala sa kalooban mo. Kaya tulungan niyo po ako. Ganun kalaki yung concern, yung passion, yung pag-ibig natin sa mga anak nating mga lalaki. Right? Sa mga babae. Na kung tayo ang tatanungin, are you willing to give up your son? To deliver your son to somebody para yung somebody ay maligtas lang? For me, if I'm going to do that, you're going to think na wala sa matinong pag-isip ang tao ko. Ang ama na to wala sa matinong pag-isip. Binigay niya ang kanyang anak. Right. Hindi siya natutulog na gumawa ng desisyon. He's awake. He's alive. He's awake. Conscious. But you see, kung titingnan nyo sa talatang ating binasa, the Bible says, but delivered him up. And that is talking about that Christ's death on the cross and God giving His Son is not an accident. That's right. It's intentional and it's a conscious decision na ginawa ng Panginoon. Amen? Amen. This afternoon, we're going to see three things out from the passage. And we will talk about the first praise, He spared not His own. What is that? Number one, that is the proof of God's provision. Alam ng Panginoon ang ating pangailangan. He knows our needs. He knows you have a problem with your relationship with your spouse. He knows your financial problem. Right? He knows na you have bills to pay. You have school bills, electric. Ano pang mga problema? Right? He knows our needs, but after all, kung titingnan mo, He knows our greatest need. Yes, sir. And our greatest need is salvation. Amen. And that's why He sent us a Savior. Binigyan tayo, He gave us a Savior. Ang Panginoon nagbigay sa atin. Kung titingnan nyo, ang Panginoon ay hindi indifferent. Yung walang pakialam. That's right. And that's why, do not question if does God really understand or knows what I'm going through. But rather, you bring that to God. And talk Him as a Father. Panginoon, ito pong aking may kabigatan. Mayroon pa akong dinadalang mga bagay or burden. At wala po akong malapitan kung dito na. Panginoon, pinatunayan niyo po na kayo po'y sumasagot. Kayo po'y nagbibigay. Amen? Now, kung titingnan mo, if God did not withhold, why? If God did not withhold His most precious, His best, His everything, His Son, the Lord Jesus Christ, what else? Anong bagay hindi kayang ibigay ng Panginoon? After all. Right. What else? Right? Ano ang mga bagay na hindi kayang ibigay ng Panginoon when after all, He spared not His own. That's right. He spared not His Son, Jesus Christ. You know, the Bible says that He can give us all the things that we need. Kung titingnan mo, si Apostle Paul, sabi niya sa Philippians 4:19, but my God shall supply all your need according to His riches in glory by Christ Jesus. Riches in glory. Mayaman ba ang Diyos? Sir. Sabi ni Apostle Paul, but my God shall provide. Oh. We always claim that verse, right? We always claim that verse pala, isang talata lang yan, na ang Panginoon ay magbibigay. But don't misquote this verse. Don't cut it on the wrong way. Bakit? Kung titingnan mo, this verse is given by Apostle Paul to the church in Philippi because the church in Philippi is a church who give to the Lord's work, the missions. That's why if you read, kung aatras tayo, makikita natin that God supplied the needs of those who supply the needs of God's kingdom. God supplied the needs of those who supply the needs of God's work, God's mission. Philippians 4:15, according to Apostle Paul, now know ye Philippians, know also that in the beginning, yung simula of the gospel, nung si Apostle Paul ay naligtas, nalaman niya ang panawagan ng Panginoon, nagsimula siya maghayo upang mag-spread ng gospel. Sabi niya, when I departed from Macedonia, no church communicated with me concerning giving and receiving, but only kayo lang. And then on Philippians 4:16,
For even in Thessalonica, hindi lang they are good at starting sa pag-partner, but they continue. Amen? Nagpatuloy siya. Even in Thessalonica, he said once again, unto my necessity. Sabi ng Apostle Paul. Kaya nasabi ng Apostle Paul, because of that, I'll assure you that my God shall supply all your needs. Amen? All your needs. Napakaganda ng promise na yan, amen? But claim that promise with confidence if you are supporting or giving to the Lord's work or donations. Amen? Amen. Now, the proof of God's provision. Naalala ko, tayo, natatakot tayo. Bakit tayo natatakot? Minsan, pag tatawagin yung isang lingkod na magsuko ng buhay, anong mga kinakatakutan? Ako nagsuko ng buhay, natatakot ako, paano na yung magulang ko? Yung mga kapatid ko nag-aaral kasi isa ko sa panganay. Paano na yung maganda kong vision or ambition? Di ba? Na maging ganito, magkaroon ng ganitong mansyon, magkaroon ng ganitong sasakyan, magkaroon ng ganitong maliyang buhay. Paano na? Kasi nasa isip natin, minsan na pag tayo magsusuko ng buhay, magiging mahirap tayo. Yun ba yung mag-iisip natin? Diba? Minsan naisip natin, kung ako ay magbibigay sa gawain ng Panginoon, baka kukulangin ako. Baka walang maiiwan sa akin. Right? Tunay nga bang magbibigay ng Panginoon? Pinatunayan na yun. When He gave His Son, Jesus Christ. You know, when I surrendered my life as a missionary to the foreign land, I got saved 2005. God used me sa Manok, Banisla, to Mexico upang ilagay sa puso kong panawagan. But during that time, I am the breadwinner. One day, my mother approached me, anak, mahirap kami. Wala kami pakain. Kaya mo bang kumain ng niyog? No? Pumunta siya sa niyugan, cut open the coconut, then eat. Tapos, kaya mo ba kumala ng niyog? Pumunta siya sa sagingan, manghingi ang permiso, magpapakapal na mukha, pinimakainin ng saging. Tapos yung isang ilang saging na iiwan, idadagdag, i-chop yun, idadagdag sa rice para na makasya sa kapatid mo nag-aaral. Anak, tumigil ka muna. Can you provide for us? Said just to my mother, okay ma, for 1 year. Kasi mayroon ako ng mission. Not knowing that through the work, nahanap ako ng isang may tabag sa Kaluluwa, isang Baptist employee ng PRC. Nag-invite. Nag-oo naman ako. Pagdating ko noon, nakapahilig sa kaligtasan, naligtas. Dahil ako'y tunay na ligtas, naging involved na. Bumupunta sa simbahan. John Mel, yun nga, First Jesus Conference. Doon na, dahil kumakausap ng Panginoon sa puso. It's calling me to become a foreign missionary. I said to the Lord, Lord, breadwinner ako eh. Meron pa akong ambisyon pagkatapos ko sa family ko. Ako naman. Lord, I'll just serve you faithfully. I'll just be giving to missions. Tapos mag-provide sa family. But after a year, yun na, matindi yung pagkausap ng Panginoon. He made me realize na only one life, so it will pass. What's done for Christ will last. Lahat yung mga dreams mo, no, na pang-iyo, ay temporary lang. Pero yung mga plano ko para sa iyo, yung vision ko para sa iyo, yung pananaw ko para sa iyo, para sa lahat, for eternity. Yun yung naglalast forever. I said to the Lord, Lord, wala akong kapayapaan. Sabi na yung kalooban mo, suko na po ako. How can I tell this to my mother? Pag anak tayong inaasahan ng mga magulang, tapos panganay pa, hirap silang iwanan, no? Hirap silang talikuran sa isip ko, parang susunod ako sa Panginoon, tapos tatalikod ako sa family ko, parang hindi mag-connect. Paano? But God reminded me, Romans 8:32, and God talked to me in a very special way, and it goes like this. Sabi ng Panginoon, I spared not my son. Hindi ko ipinagkait, hindi ko ipinagtangon. With a conscious mind, I decided to deliver him out for all of you. By the way, yung kaligtasan para sa lahat, sabi ng Bible. Di ba? For all of us.
That's why we don't only reach out Filipinos here in Baguio, souls in Baguio. Not just we're reaching out souls in Philippines, but all throughout the world. And I'm glad to hear that you're supporting missionaries. Your global mission. But then the Bible says, how shall I not through my Son freely give you what you need? All that you need. Na kailangan mo. And deeper pa nun, God remind me that my salvation, our salvation is not magic. Na yung our salvation is not the way He created the world. Kasi sinabi niya lang. Right? He became a man. He sent His Son. Amen? And His Son, Jesus Christ, became a man. That's how we got saved. Kaya, yung needs mo, pagkain ng mama at papa mo, pag-aaral ng kapatid mo. My father was still alive, but he was overcome by depression. Why? Na-bankrupt ng company for how many years? More than 20 years na pinagtatrabuhan. He thought siya stable. And he thought about himself, I'm old and high school graduate na. Anong matindong trabaho na tatanggap sa akin na makapag-aaral ako ng mga anak, makapagpatayo ng bahay, makapag-provide ng mga pagkain or food or the needs ng aking family. He was overcome by depression. Natalo siya. I cannot work anymore. Kaya yun ang nangyari ay paano ko to sasabihin sa mama ko. I approached my mother. I have something to tell you. Sabi niya, anak, ano yan? Sama ko yung suko ng buhay. I know in my heart that God called me to serve Him full time. And part of that is training. So I need to stop working. I need to prepare. Preparation po. Sabi ng mama ko, can you not provide for us and then faithfully serve the Lord? I said to her, Ma, yun po yung reason. Yun po yung pag-away na sa Panginoon. Yan po yung sinasabi ko sa kanya. But I settled it with God. Wala po akong peace. And I said this to him. My mother told her, no, alam mo, pinanganak kang may kapansanan. Alam mo ba yun? May pinanganak kang may kapansanan. Gusto ng doktor na operahin ka agad. But during that time, wala kami pera. So we asked the doctor, then the doctor, pwede pagpalibad. Mag-ipon mo na kami, and the doctor, okay, misis, basta, sinabihan ko na kayo, pwede na naman hanapan ng paraan. Bakit kailangan niyo pa mag-ipon? Pwede naman mag-ilam. Basta ayaw namin nag-ipon. Okay, monitor his son religiously ha. Bawal siyang stress, bawal siyang umiyak. You know, my mother got pregnant on the next to me. So, sana yung focus ng preparation, hindi na sa akin. Noon na sa next baby, coming baby. The cleaning and all, everything. Hindi na ako na-monitor. Pagtingin niya, gano'n. Nangitim na ako. Yung kulay ng taong naubusan ng oxygen na muntik nang namatay yung pain na yung kamay. Dinala ko sa doktor. Umiiyak yung mama ko to. Sabi ko, sabi niya, okay, let's try this one. I have a friend, a doctor, a surgeon. Let's try. You try kung tatanggapin niya yung case mo. But that's an art travel. I don't know if you can reach on time. Alam niyo, nag-travel agad yung mama ko, bitbit yung letter, umiiyak siya sa jeepney. Maliit yung mama ko, 4'10". Medyo mataba, pero sexy. Parang sin sa amin. Umiiyak siya, Lord! May pagbubulay-bulay, reflection. Alala ko tuloy yung story ng prodigal son. Siya pala unang ligtas sa amin. But she ran away from the will of God. Married an unbeliever. Walang simbahan, walang Bible reading, walang prayer life. Iligtas pa naman. But then, she comes to realize, Lord, I was sinful. Lord, alam ko yung gusto mo. Alam ko yung kalooban mo. Sabi ni Lord, you know, God will give us circumstances. Kasi tunay tayong anak ng Panginoon. Na circumstances that will make us realize and then we'll go back to the Father. Umalik yung prodigal son. Sabi ni Lord, babalik ko sa kalooban mo. And
tinupad niya yung kanyang promise. He looked for a Baptist church. And after 2 years, naligtas yung father ko. But then she made a second promise. Lord, hindi kayo matupad ang tuluyan. Ibigay mo sa akin. I promise. Babalik ko siya sa iyo. Ibigay ko siya sa iyo. You know, my mother reached the hospital, give the letter to the surgeon. The surgeon read the letter, need rush operation. Mrs. just go to the OR. Binuksan yung ilaw, binuksan yung aking takip, yung aking covering. Napaling mo yung doktor. Sabi ng doktor, Mrs. pinaprank mo ba ako? Are you pranking? Malay mo, wala pang prank na term pala naman. Kasi wala pang Facebook, wala pang Reels. Binibiro mo ba ako, Mrs. Bakit to? Tingnan mo. Pagtingin gano'n ng mama ko, sabi na, Dok, ano po ba ito? Mrs. Wala ibang bata nakapasok dito. Because when the doctor saw me, that my mother saw me, they saw my eyes like a child wanting to play. My skin back to its normal color. Ang aking kapansanan o ng ngayon. Praise God. Puri po ang Panginoon. Sabi ng mama ko, anak, pinag-alala ko ng Panginoon. Na siya ay patuloy na magbibigay. Siya ay patuloy na magsasagot. Hindi ikaw ang sagot sa aming kailangan. Hindi ikaw ang aahon sa ating family. Ang Diyos pa rin is all that we need. Amen. And He is still the answer to all our needs. Yes, sir. That is the will of God for you. Sige, sundin mo ang Panginoon. Pinaalala siya ng Panginoon. Una, pinaalala ng Panginoon pala ang sagot. When He is in her deep, in trials, storms sa buhay niya, and even she was reminded of her salvation. The proof of God's provision. God spared not His own. Amen? The Bible says, but delivered Him up for us all. What is that? The word delivered there means gave up. Binigay, sinuko. Oh. Kung ikaw ay magbibigay, magsusuko, you're not going to make that decision na natutulog ka. Amen? You're conscious, you're aware what you're going through. Alam ng Ama what the Lord Jesus Christ will go through. Amen. God, the Lord Jesus Christ, knows what He will go through. In fact, He prayed to God the Father. Nga, kung pwede, let this cup pass over me, but not my will, thy will be done. What is the will of God? That all men will come to know the truth. Amen? Amen. You know, He delivered Him up for us all. I remember the story of Abraham, Genesis 22, when God asked Abraham to offer his son Isaac. Abraham didn't ask God, why? Lord, nagintay ko na matagal. Tapos ngayon, iaalay ko. No. But he just submit to God. He was about to kill Isaac. God stopped him. And now God knows that he loved Abraham. Abraham loved God more than his son Isaac, his precious son. And then God provided a substitute, yung ram, right? You know, on Mount Moriah. But on Mount Calvary, when the Son of God, the Son of God was offered, there was no voice that stopped, and there was no substitute. For Jesus is yours and my substitute. He's the substitute to all of our sin. Amen? But delivered Him up for us all. The Bible says, did not say for some, for the few, but all of us. Yes, sir. That's why it's not just for the Filipinos. So the Thai people looks like Filipino, but they don't talk like they don't talk our language, but they have souls like yours and mine. Amen. Right. Amen. All for all of us. You know, paano tayo naligtas? I always quote Ephesians 2:8 and 9. For by grace are you saved. Yes. For by grace are you saved through faith. Saan faith? Faith in the Lord Jesus Christ. Kasi naman tayo nilibigyan ko yung kabuhay. Amen? Amen. Kung tatanggapin mo si Jesus, no, repent and receive Him as Lord Jesus Christ, makakaangking ka ng kaligtasan, buhay na walang hanggan. But what is the object of our faith? It's Jesus, right? Yes, sir. But look at John 3:16. Bago tayo mayroong faith, mayroong subject and object of our faith, the Lord Jesus Christ, God loved us first. Amen? For God so loved the world. And because of that love, He gave His Son. That whosoever believeth in Him, and that's faith, right? We can say, for by grace are you saved. What? We can say that it's because God loved us first. Right. Kaya nga,
but delivered him up for us all. What is that? That is the power of God's passion. Tayo'y naligtas. Hindi na pupunta ang impyerno because God loves us. Out from His love, He gave His Son. Sir. Amen? Amen. At alam niyo po, nung tayo naligtas, nakatanggap kay Panginoong Isus, we have this assurance na once saved, always saved. Diba? Na pwede natin sabihin, I am 100% sure na langit ang aking patungan. Bakit? Bakit ba? It's because of God's love. You know, the word once saved, always saved, osas, or yung 100%. You cannot see the word for word, yung word for word in the Bible. But you can see that in one of these verses that I love to quote, Romans 8:38 and 39. Ano sabi ng Bible? For I am persuaded. What is that? Walang pag-aalinlangan. Walang pagdadalawang isip. Convinced. What is that? 100%. Sabi ng Apostle Paul, I am 100%. I am persuaded that neither death, nor life, nor angels, nor principalities, pati yung mga principal sa school. Hindi pala yun. Yung powers, or yung mga government, di ba? Yung authorities, nor things present, nor things to come, nor height. Matatangkad daw, sabi nila. Kahit yung matatangkad, di yun, no? Wherever you are, nor height, nor depth, nor any other creature. Anong sabi ng Bible? Once saved, always saved. Shall be able, walang kakayahan, to separate us from what? The love of God. The power of God's love. Amen. We are kept by God's love. Pero saan yung pag-ibig ng Lord? Which is in Christ Jesus. Amen. Purihin po ang Panginoon. Number 1, He spared not His own Son. You can see there the proof of God's provision. But delivered Him up for us all. The power of God's passion. How shall He not with Him freely give us all things? What's that? The promise of God's plenty. Bakit plenty? Sabi ng Bible, how shall He not with Him freely give us all things? Sabi ng freely. Amen? Willingly. Is willing freely give us all things. God's plenty. Alam nyo, minsan isip natin, God is done. God is finished with us. He provided salvation. But you know, through what He gave, the Lord Jesus Christ, He still keeps on giving. Kaya nga, di ba, we ask in Jesus' name. Amen. Because He will give to us through His Son. Eh, sabi ng Bible, how shall He not with Him freely give us all things? Patuloy siya nagbibigay. Kaya, kahit tayo nagbibigay, hindi natin na-give yung Panginoon. Amen? And the Bible says, all things. It doesn't only focus on material things, but all the things necessary for our Christian journey. Alam niyo what are those things? Grace. Grace in times of storms, strength in times of trials, peace in times of confusion. Right? At marami pang iba na makikita natin sa Bible. Alam niyo, nung ako'y nagsuko, I'm always thinking, nakamusta na ba sila doon? Ano kayong kinakain nila? Bumalik kaya sila sa yugan, sa sabihan? I'm excited to go home. Kaya nung may isang araw para sa Bible student kaya nung umuwi ako, kamusta ko mama ko. I always look for my mother. Kasi close kami ng mama ko. Ma, kamusta kayo? Sabi na, anak, okay. Ganun pa ako mo. Yung pag narinig mo yung ganung wala na, tapos malungkot ang pagkasabi, parang, ha? Na parang iguguho mundo mo? Bakit? Pero, she didn't say that way. Parang may galak sa puso. Wala nang kapamangan. Bakit, ma? Bakit? Excited ko makarinig. Kasi anak ka nito pag alis mo. May biglang tao hindi namin kilala. Nakahanap sa papa mo. Ganyan masimple ito, misis. Natakot ako nung una kasi akala ko police o hitman. Kinahanap ng papa mo kasi danapin or umihin or babalin kaya kasi may ginawang kalokohan kasi na-depress niya. Pero sabi naman ng mama, hindi ako police.
Hindi na ako ikman. Ganito ako kasi ganito. May isang company na pinagpala, same yung genre or same kind of a company my father's working before, na nag-going global. They branch out in Malaysia and then now they're looking for a manager. Sabi ng mama ko, ha? Manager? Nabibiro ka ba? Yung husband ko matanda na, high school graduate lang, tsaka English Carabao. Bakit siya ba iniisip niyo? Si Mrs. basta, wala kami ibang maisip. Asawa mo lang! Kaya huwag ka na maraming tanong. Alam niyo, lumipad na ganyan papa ko kasi urgent eh. Amen. Lumipad, kaya pala hindi ko nalaputan. Compile the requirements, hindi nag-backdoor ha. Basta sakto yung pag-ipad. Amen. And then God was so good. Kasi dahil doon, pagdating niya, akala nagbibiro yan. Naganap sa kanya, manager siya. Akala niya ordinary yung lang yung posisyon niya. Manager na talaga. Amen. Alam niyo kung ano yung mga tao na-manage niya? Siguro more than 100 people. Mixed people. Kasi Malaysia, so doon yung mga Malayo. Malapit yung Bangladesh at yung mga Bangla. Malapit ang Indian doon mga Hindu. And during that time, yung mga taong, mga race na tao ito, mga English Carabao. Kaya nagkakaintindihan sila. Di ba walang coincidence? Napakabait ng Panginoon. Alam niyo, muling pinakita ng Panginoon na siya ay magpuprovide. Muling pinakita ng Panginoon ang patunay na there's always blessing in obedience. Amen. Yes, sir. There's a truth to claim, but there's always a command to obey. Yes, sir. Diba? Mayroong pangatong dapat nating pangawakan at i-claim, pero bago niyan, mayroong utos na dapat sundin. Amen. Itong paghayo, the Great Commission that is a command that God wants us to claim. I mean to obey. And then He promised us of His presence. Lo, I am with you always, even to the end of the world. He promised us that He will supply our needs. Right? Yung pagbibigay sa mission, Luke 6:38, sabi ng Bible, di ba? Yung maapaw, liglig maapaw, pressed down, shaking together, running over. That is a promise of God. But then, mayroong isa na sa atin, give. Right? A truth to believe. A promise to claim. But there's also a command to obey. Amen. You know, napakabait ng Panginoon. Nakapagtapos kami ng pag-aaral, nakakain ng maayos na pagkain. Di ba yung pong wino-worry ko? Amen. Bingit ng Panginoon. Una, kasi ito, nag-prove siya. Nag-provide siya. Nag-prove siya na siya mag-provide by giving His Son. Amen? Kung tayo ay nagdududa, na mahal ba tayo ng Panginoon, sasagutin ba niya ang ating mga pangailangan? Tutulungan ba tayo ng Panginoon? Sasagutin ba niya ang mga panalangin natin? Huwag tayo mag-alinlangan. Dahil, sabihin ko rin sa inyo, mahal tayo ng Panginoon. Tingnan mo ang cross. Amen. At nag-promise siya na siya ay patuloy na Panginoon. Right. Hindi lang mga material na bagay. Yung mga kailangan natin. The grace, His wisdom, His strength, His peace. Hindi yun nabibili ng pera. Yes, sir. Tayo yung Panginoon Jesus lang nakapagbibigay nun sa atin. Kaya He is all that we need. Amen? Kaya tayo, hindi ibinagkait ng Panginoon ang kanyang anak. Sino tayo na ipagkakait natin ang ating buhay, ang ating treasure, Yes, sir. ang ating skill, ang ating talents para sa Panginoon? Sino tayo na ipagkakait natin ang kaligtasan sa mundo? Diba? Tayo nakakit ng kaligtasan, dapat natin itong iba. Sa anong paraan? Mag-i-involve tayo sa soul winning. So, bibigyan ng class contracts sa simbahan. Diba? Maging kabahagi sa mission. Partnering with missionaries. Patuloy natin ibahagi ang gospel. Sapagkat yung dahilan kung bakit naparito ang Panginoon. For the Son of Man is come to seek and to save that which was lost. When He ascended back to heaven, He gave the business of restoring souls, the business of redemption, the business of reconciliation to the church. And if the church stopped to do the work of the Lord Jesus Christ, that church stopped to cease to be a church of the Lord Jesus Christ. But
huwag naman sana mangyari yun. Kasi mamamantay yung simbahan talaga. Salamat. Let's pray, bless our buyers. Panginoon, pray po kayo. Salamat sa pagkakataon na kami po ibalik, Panginoon. Salamat, Lord, sa Romans 8:32. Panginoon, pinakita ninyo, Panginoon, kung paano kayo nag-provide ng aming kaligtasan. Pinakita niyo, Panginoon, kung gaano kalaki at gaano kadakila yung pagmamahal. At gayon, Panginoon, pinangakuha niyo kami na kayo po patuloy na magbibigay sa pangalan, sa pamagitan po ninyong magtugnanan ng Jesus. Purihin po kayo, Panginoon. Patuloy niyo po pagpapala ng simbang ito. Kaya, Panginoon, sa kanilang endeavor na maging kabahagi partner sa mga missionaries na maayon, di lang dito sa local, kundi maging sa foreign. Panginoon, sila still mission work. At salamat sa kanilang puso na kahit sila nangangailangan din ng suporta, ay sila din nagsusuporta sa mga nangangailangan. And you are blessed with that kind of heart, and the Panginoon. And I know that you're going to grow this church and that you're going to provide their property. And Lord, out from this church, you will raise mga pinagpala ng mga kapatiran na may puso, malaking puso para sa inyo, para sa inyong gawain. Salamat, Pastor Timothy God, for using him, and may you continue to use him mightily, Lord. Protect him, protect his family, protect also this mission church. Purihin po kayo, Panginoon, in Jesus' name. Let's continue to pray, mga kapatid. Manalangin po tayo. And I would ask this time na dito po sa invitation na ito to pray for three things. Unang-una, magpasalamat po tayo sa provision ng Panginoon sa lahat ng ibinigay niya sa atin. Pangalawa, ipag-pray po natin, pasalamat tayo na tayo ay pwedeng gamitin ng Panginoon, na pwede tayong maging instrumento nang sa ganun ay maging kabahagi tayo sa mission work sa iba't ibang lugar. And of course, lastly, let's pray that we will be consistent dun sa pag-support natin sa mission. So hindi lang po tayo magsisimula, but let's make it a habit, an attitude na maging consistent po tayo sa ating pag-support sa mission. So let's go ahead and pray, mga kapatid. Manalangin po tayo. Sige po. Take time to pray. Dear God, Heavenly Father, once again, we thank you for this time na kami po ay nakapakinig ng iyong salita. Thank you, Lord, for the encouragement. Salamat po, Panginoon, at kami po muli ay nahamon na maging obedient po sa iyong kautusan. And we thank you, dear Lord, for always providing for us, for our families, especially for our church, Panginoon. I pray, Lord, that you continue to help us be able to involve ourselves sa missions. Tulungan mo po kami sa magitan ng iyong biyaya. And also, Lord, we continue to pray for our missionaries, especially po sa oras na ito. We pray for Pastor Kevin Sula and of course his whole family. Sa kanilang pag-stay dito sa Baguio, please continue to protect them, keep them safe sa kanilang mga biyahe, sa kanilang deputation. I pray, Lord, na marami pa po mga churches o maging partner sa kanila when it comes to mission. Continue to use them, Lord, and continue to show them the way that they have to tread on, especially po hanggang sa sila ay makarating po sa Thailand at makapagsimula ng gawain ko. Lord, bless them always, keep them safe, and ganun din po sa aming Panginoon as we also give our offerings this afternoon para po sa aming missionary. We be the one to bless sa mga magbibigay.
and continue to use this church to be a blessing to a lot of missionaries as well. And also praying in the Lord Jesus Christ. Amen. Alright, so this afternoon mga kapatid, lahat naman tayo nakapagbigay na ng ating mga tithes and offerings kaninang umaga. This afternoon, ang kukunin na lang po natin ay yung special offering para po dun sa ating missionary. And meron naman na po tayo na i-prepare na love gift para sa kanila. But we would like, as much as we can, makadagdag naman para, of course, mas marami silang manidagdag sa kanilang mga gastusin. Okay? So let's go ahead and tawagin natin si Brother Ken na lang, tsaka si ano. Ay, sila na lang, Ken. Okay, direction natin yung bigay mga kapatid. Okay, alright. So, once again, Pastor Kevin, thank you very much sa pag-tuturo sa amin ng salita na Diyos. Thank you po for your willingness na mag-surrender po sa foreign missions. Tayo po ay, ang unang tinignan po natin is yung sa Southeast Asia, di ba? And ang mga pumunta sa atin, yung mga Africa. Pero ay nagusto sana natin yung East Asia naman, ang pumunta sa atin is Southeast Asia, di ba? And Thailand. May meron na tayong Vietnam, meron tayong Cambodia. Wala pa tayong Thailand, mga kapatid. Kaya, Pastor Kevin, we will support you doon po sa mission sa Thailand. Okay, so, yung saan ko ba? Indonesia pala. So anyway, yun po mga kapatid ang gagawin natin. We'll have our closing song, and then for our closing prayer, we will ask na lang si Brother Edgar. And then after that, ay mag-dismiss na po. Okay, let's get our songbooks please. Tayo po tayo. Song number 71, There's a Great Day Coming. Alright, all together in the first stanza. There's a great day coming, a great day coming. There's a great day coming by and by. When the saints and the sinners shall be parted right and left. Are you ready for the day to come? Are you ready? Are you ready? Are you ready for the judgment day? Are you ready? Are you ready for the judgment day? There's a bright day coming, a bright day coming. There's a bright day coming by and by. But it's bright as shall only come to them that love the Lord. Are you ready for the day to come? Are you ready? Are you ready? Are you ready for the judgment day? Are you ready? Are you ready for the judgment day? There's a sad day coming, a sad day coming. There's a sad day coming by and by. When the Savior shall give his to depart, I know ye not. Are you ready for the day to come? Are you ready? Are you ready? Are you ready for the judgment day? Are you ready? Are you ready for the judgment day? Alright, we'll have Brother Edgar para po sa ating closing prayer. After that, let's shake hands with our missionaries, si Pastor Kevin and then si Ma'am Phoebe. And then after that, we can fellowship bago po tayo maghiwa-hiwalay. Okay po. Good Lord, salamat po muli sa
araw na ito na kami natuto sa inyong salita, and we pray po na i-bless ito ang bawat isa sa amin, by your word na gabayan kami ang natutunan ko ngayon namin. And please keep everyone safe as we go home, and bless niyo po ang remainder ng aming service as we fellowship with one another. And all this we pray in Jesus' name. Amen. Amen. Thank you. We're dismissed mga kapatid. Thank you for